Tahimik ang gabi habang abala si Lira sa pag-aayos ng maliit nilang hapag sa condo unit. Hindi naman engrande ang plano niya, pero para sa kanya, sapat na ang simpleng handa. Paboritong ulam ni Marco, may kunting dekorasyon at isang cake na pinag-ipunan pa niya. Anniversary nila iyon, at kahit ilang taon na ang lumipas, pinipili pa rin niyang ipaglaban ang relasyon nila. Habang inaayos niya ang mga plato, napansin niyang 9:00 na ng gabi pero wala pa rin si Marco. Ilang beses na rin niya itong tinawagan pero hindi sumasagot. Hindi na bago sa kanya ang ganitong eksena nitong mga nakaraang buwan. Madalas nangihit umuwi si Marco. Minsan may dahilan, minsan wala. Kapag tinatanong niya, iisa lang ang sagot, trabaho. Pero ngayong gabi, may kakaida. Hindi niya maipaliwanag pero may bumabagabag sa kanya. Parang may kulang. Parang may mali. Tahimik ang paligid pero ang dibdib niya ang maingay, punong-puno ng kaba. Naupo siya sandali, hawak ang cellphone, tinititigan ang pangalan ni Marco sa screen. Bigla niyang naalala ang ilang beses na niyang nahuli ang asawa na may kachat, mga mensaheng mabilis nitong dinidelete at mga tawag na inilalayo sa kanya. Noon, pinili niyang manahimik, pinili niyang magtiwala. Pero ngayong gabi, parang hindi na sapat ang pagtitimpi. Tumayo siya, mabilis na kinuha ang kanyang bag at susi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero may kutob siya kung saan magsisimula. May isang lugar na ilang beses na niyang narinig kay Marco, isang condo unit na sinasabi nitong para raw sa negosyo nila. Paglabas niya ng unit, halos hindi niya maramdaman ang bawat hakbang. Parang otomatiko ang katawan niya habang bumababa ng elevator at lumalabas ng building. Nakakuha siya ng taxi at agad na sinabi ang address na matagal na niyang kinikimkim sa isip niya. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga alaala nila. Kung paano sila nagsimula, kung paano niya sinuportahan si Marco noong wala pa itong nararating, kung paano niya isinugal ang lahat para sa pangarap nilang dalawa. Hindi niya akalaing darating sa puntong ito. Pagdating sa kondo, bumilis ang tibok ng puso niya. Ilang segundo siyang nakatayo sa labas ng unit, hawak ang doorknob na parang napakabigat. Hindi pa siya pumapasok pero ramdam na niya ang sakit na naghihintay sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto. Pagbukas pa lang, sinalubong siya ng malamig na hangin at katahimikan na may halong kakaibang pakiramdam. Ilang hakbang pa lang papasok, may narinig na siyang mahihinang tawa mula sa loob ng kwarto, para siyang pinako sa kinatatayuan. Pero pinilit niyang gumalaw. Habang papalapit siya sa kwarto, bawat hakbang ay parang unti-unting gumuguro ang mundo niya, hanggang sa marating niya ang pinto at doon, sandali siyang napapikit. Pagmulat niya, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, niya nakita. Nakahiga si Marco sa kama, walang kaalam-alam sa pagdating niya. Katabi nito ay isang babae, nakayakap pa sa kanya. Parehong nakangiti, parang walang ibang iniintindi sa mundo. Parang isang normal na gabi sa kanila. Para kay Lira, doon tumigil ang oras. Hindi siya nakagalaw, hindi siya nakapagsalita. Ang taming naririnig niya ay ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Pero mas lalo pang bumigat ang lahat nang mapansin niya ang isa pang tao sa loob ng kwarto. Nakatayo sa gilid, nakatingin sa kanya. Si Doña Celeste, ang ina ni Marco. At halip na magulat o mahiya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi nito. Parang matagal nang inaantay ang eksenang iyon. Nagtagpo ang mga mata nila at doon tuluyang nagising sa katotohanan si Lira. Hindi ito aksidente, hindi ito makalupikan, isang plano na matagal nang ginagawa sa likod niya. Unti-unting napalingon si Marco sa direksyon niya. Nang makita siya, agad na nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa kasiyahan, naging kaba at pagkatapos ay pagkainis. Umupo ito, mabilis na tinakpan ng sarili. Pero hindi na mahalaga iyon dahil huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, wala nang natira sa puso ni Lira kundi isang tahimik na sakit. At sa gitna ng katahimikan, alam niyang ito pa lang ang simula ng lahat. Hindi agad nakapagsalita si Lira. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Tila naninigas ang buong katawan habang pinagmamasdan ng isenang ayaw niyang paniwalaan pero malinaw na malinaw sa harap niya. Si Marco,
Ang lalaking pinili niyang mahalin at ipaglaban, ngayon ay nakahiga sa kama kasamang ibang babae. At mas masakit pa, naroon ang biyena niyang si Doña Celeste, nakangising parang nanonood lang ng talabas. Ilang segundo ang lumipas na parang oras ang katumbas, hanggang sa si Doña Celeste ang unang nagsalita. Malamig ang boses nito, puno ng pangmamaliit. Sinabi nitong hindi na dapat nagtataka si Lira dahil matagal na raw itong hindi karapat-dapat sa anak niya. Idinagdag pa nito na mabuti na rin daw at nakita na niya ang katotohanan para kusa na siyang umalis. Napatingin si Lira kay Marco, umaasang kahit papaano ay magsasalita ito, magpapaliwanag o kahit magpakita man lang ng konting pagsisisi. Pero ang nakita niya ay kabaliktaran. Hindi siya sinalubong ng paghihingi ng tawad kundi ng inis, para bang siya pa ang may kasalanan kung bakit siya naroon. Mabigat ang bawat salitang binitawan ni Marco. Sinabi nitong pagod na raw siya sa kanilang relasyon, na matagal na raw siyang hindi masaya, at ang babaeng katabi niya ngayon ang nagbibigay ng bagay na hindi niya raw nakuha kay Lira. Walang pag-aalinlangan ng tono nito, parang pinaghandaan na ang mga sasabihin. Napatingin si Lira sa babae. Nakaupo ito sa kama, hindi man lang nagtatago. Sa halip, may bahid pa ng kumpiyansa ang ekspresyon nito. Tila bang alam na alam nito ang posisyon niya sa sitwasyon. Para bang siya ang may karapatang naroon at si Lira ang dayuhan. Hindi na napigilan ng sarili ni Doña Celeste. Lumapit ito ng ilang hakbang at diretsyong hinarap si Lira. Doon niya narinig ang mga salitang hindi niya malilimutan. Tinawag siyang inutil, pabigat at walang silbi. Sinabi nitong mula pa noon ay hindi na siya gusto nito para sa anak niya, na hindi siya bagay sa pamilya nila. Bawat salita ay parang kutsilyong unti-unting tumatago sa puso ni Lira. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik. Hindi siya sumagot, hindi siya lumaban. Tinitigan lang niya ang tatlo, isa-isa, parang inaalala ang bawat detalye ng gabing iyon. Si Marco, na minsan niyang minahal ng buong buo, ang babaeng ngayon ay nasa tabi nito na tila walang pakialam sa sakit na dulot niya. At si Doña Celeste, na matagal na palang kinukot siya ang kanyang pagkatao sa likod ng mga ngiti nito noon. Sa loob-loob ni Lira, parang may pumutok. Hindi galit ang unang lumabas, kundi isang malamig na katotohanan, na hindi na ito ang tahanang pinaniniwalaan niya, na ang mga taong nasa harap niya ay hindi na ang mga taong minahal niya. Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ng luha na gustong kumawala. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ng mga taong gustong makita siyang bumagsak. Hindi niya ipapakita ang kahinaan sa harap nila. Dahan-dahan siyang umatras, walang sinasabi. Pero bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, tumigil siya sandali. Tumingin siya kay Marco, diretso sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, wala nang sakit na makikita sa kanyang tingin. Puro katahimikan na lang. Pagkatapos, lumabas siya ng walang lingon. Habang naglalakad siya palabas ng kondo, saka palang bumuhos ang lahat. Hindi siya humagulgol, pero tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha niya. Tahimik pero mabigat. Bawat hakbang niya ay parang may bit-bit na sakit na hindi maipaliwanag. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Doon siya huminto sandali, huminga ng malalim, pilit inaayos ang sarili. Sa kabila ng nangyari, malinaw sa isip niya ang isang bagay. Hindi pa ito ang katapusan. May kung anong bumubuo sa loob niya, isang desisyong hindi pa niya tuluyang sinasabi kahit sa sarili niya. Pero ramdam niya, hindi siya babalik sa dati. Hindi siya mananatiling ganito. Habang sumasakay siya ng taxi pa uwi, tahimik lang siyang nakatingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumadaan sa paningin niya, pero ang isip niya ay malayo na. Sa gabing iyon, hindi lang niya nahuli ang pagtataksil ng asawa niya.
Natuklasan niya kung sino ang tunay na mga taong kasama niya sa buhay at kasabay ng sakit na iyon, unti-unti ring nabubuo ang lakas na matagal na niyang kinikimkim. Pagdating ni Lyra sa maliit niyang apartment, doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Pagpasok pa lang niya, agad siyang napaupo sa sahig. Hindi na niya napigilan ng pagluha. Wala nang tao sa paligid. Wala nang kailangang itago. Tahimik ang buong kwarto, pero ang bawat hikbi niya ay parang umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na ganoon. Basta ang alam niya, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pinayagan niya ang sarili niyang maramdaman ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Hindi lang dahil sa pagtataksil ni Marco, kundi dahil sa lahat ng pagtitiis niya noon na binaliwala lang pala. Unti-unti siyang tumayo at naupo sa gilid ng kama. Nakatingin siya sa dingding, pero ang isip niya ay bumabalik sa nakaraan. Naalala niya kung paano sila nagsimula ni Marco. Isang simpleng lalaki na may pangarap, walang pera pero may determinasyon. At siya, si Lyra, ang naniwala sa kanya. Siya ang unang sumuporta kay Marco noong nagsisimula pa lang ito. Siya ang nagbigay ng puhunan gamit ang ipon niya mula sa ilang taon niyang pagtatrabaho. Siya rin ang nag-ayos ng mga unang papeles ng negosyo, ang nagasikaso ng mga permit, at ang tumulong sa pagpapalago ng maliit na ideya na kalaunan ay naging isang malaking kumpanya. Naalala niya kung paano siya nagtiis noon. Habang si Marco ay abala sa pagpapalago ng negosyo, siya ang nag-aalaga sa lahat ng iba pang bagay. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya humingi ng kapalit. Dahil para sa kanya, sapat na ang makita ang asawa niyang unti-unting umaangat. Pero habang iniisip niya ang lahat ng iyon, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Hindi siya niloko. Ginamit siya. Tumayo siya at dahan-dahang nilapitan ang maliit niyang mesa. Doon nakalagay ang ilang dokumento na matagal na niyang hindi pinapansin. Mga papeles ng negosyo, mga kontrata at mga lumang resibo. Noon wala siyang interes basahin ng mga iyon dahil buo ang tiwala niya kay Marco. Ngayon, iba na. Isa-isa niyang binuksan ang mga dokumento. Sa bawat pahina na binabasa niya, mas lumilinaw ang katotohanan. Maraming bahagi ng negosyo ang nagsimula sa pangalan niya. May mga account na siya ang nakapangalan, may mga investments na galing sa pera niya. Kahit ang ilang assets na ginagamit ngayon ng kumpanya ay siya ang unang nagbayad. Napaupo siya muli pero iba na ang pakiramdam niya. Hindi na puro sakit. May halong galit pero higit sa lahat, may bagong lakas na unti-unting nabubuo. Naalala niya ang mga pagkakataong minamaliit siya ni Doña Celeste, kung paano siya tratuhin na parang walang ambag, parang pabigat. Kung paano siya unti-unting nawalan ng boses sa sarili niyang relasyon. Ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi siya mahina. Hindi siya inutil. Tahimik niyang isinara ang folder at tumingin sa malayo. Sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang lahat, hindi na siya umiiyak. Sa halip, may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Isang taong matagal na niyang kakilala. Isang abogado na minsan na ring tumulong sa kanya noon sa ilang papeles. Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang maintindihan ang lahat ng hawak niyang ebidensya. Habang kausap niya ang abogado, mahina ang boses niya. Walang bakas ng hahinaan. Para bang ang babaeng umiiyak kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang taong mas matatag. Pagkatapos ng tawag, sandali siyang natahimik. Tumingin siya sa paligid ng maliit niyang apartment. Ito na ang realidad niya ngayon. Wala na ang marangyang nabuhay na nakasanayan niya, pero kapalit nito ay isang bagay na mas mahalaga. Kontrol. Huminga siya ng malalim at tumayo. Hindi niya alam kung gaano kahaba ang laban na haharapin niya, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi na siya ang babaeng iiwan lang at tatanggap ng lahat ng sakit. Hindi na siya ang babaeng tatahimik. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong lungsod, nagsimula ang pagbabagong hindi inaasahan ni Marco at ng pamilya nito. Dahil ang babaeng minamaliit nila ay unti-unting bumabangon. At sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik para makiusap. Babalik siya para bawiin ang lahat ng sa kanya.
Kinabukasan, maaga pang nagising si Lira kahit halos hindi siya nakatulog. Tahimik ang paligid ng maliit niyang apartment, pero sa loob niya ay malinaw na ang direksyon na tatahakin niya. Hindi na siya babalik sa pagiging tahimik na asawa na umaasa sa paliwanag. Ngayon, bawat galaw niya ay may layunin. Agad niyang inayos ang mga dokumentong nakita niya kadabi. Maingat niyang hinati ang mga iyon, mga kontrata, bank records at mga papeles na may kinalaman sa negosyo. Hindi na siya umaasa sa alaala lamang. Kailangan niya ng konkretong ebidensya, mga bagay na hindi kayang balewalain ng kahit sino. Habang binabasa niya ang bawat pahina, mas lalo niyang naiintindihan ang kabuuan ng sitwasyon. May mga transaksyon na hindi malinaw ang pinanggagalingan. May mga account na ginamit sa paraang hindi niya alam. At ang mas nakakabigla, may ilang dokumento na malinaw na siya ang nakapangalan pero wala siyang kaalam-alam kung paano ginamit ang mga iyon. Hindi na ito simpleng pagpataksil sa relasyon. May mas malalim na problema sa likod ng negosyo ni Marco. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, nagbihis siya ng simple pero maayos. Wala siyang planong magpakita ng kahinaan. Tumungo siya sa opisina ng abogado na kinausap niya kadabi. Habang nasa biyahe, tahimik lang siya pero ang isip niya ay abala sa pagbuo ng mga susunod na hakbang. Pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng abogado na matagal na niyang kilala. Maingat niyang inilatag ang lahat ng dokumento sa mesa. Isa-isa niya itong ipinaliwanag, mula sa mga unang investment niya hanggang sa mga natuklasan niya kamakailan. Tahimik lang na nakinig ang abogado. Paminsan-minsan ay tumitingin sa mga papeles. Makikita sa mukha nito ang pagseryoso habang unti-unting nauunawaan ang kabuuan ng sitwasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin ito kay Lira at mahinaw na nagsalita. Ayon dito, may matibay siyang karapatan sa ilang bahagi ng negosyo. Hindi lamang dahil asawa siya ni Marco, kundi dahil malinaw na may direktang ambag siya sa pagtatayo nito. Ang ilan sa mga assets na nakapangalan sa kanya ay hindi basta-basta maaaring kunin o gamitin ng walang pahintulot niya. Bukod doon, may posibilidad na may mga legal na paglabag sa paraan ng pamamalakad ng negosyo. Hindi pa ito tiyak, pero sapat na ang mga nakitang senyales para magsimula ng mas malalim na pagsusuri. Tahimik lang na nakinig si Lira. Pero sa loob niya ay unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Hindi lang siya biktima ng panloloko bilang asawa. May mga bagay na ginamit laban sa kanya nang hindi niya nalalaman. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagkuha ng mas maraming ebidensya. Hindi siya magmamadali. Kailangan niyang maging maingat sa bawat hakbang. Sa mga sumunod na araw, naging mas sistematiko ang kilos niya. Bumalik siya sa ilang lugar na may kinalaman sa negosyo. Kinausap niya ang ilang taong dati niyang nakatrabaho, pero sa paraang hindi halata ang kanyang layunin. Hindi niya ipinapakita ang galit o hinanakit. Sa halip, mahinahon siyang nagmamasid at kumukuha ng impormasyon. Unti-unti, mas marami pa siyang natuklasan. May mga transaksyon na tila inililihim. May mga papeles na hindi tugma ang detalye. At higit sa lahat, may mga galaw ni Marco na hindi na maipapaliwanag bilang simpleng pagkakamali. Sa bawat bagong impormasyon na nalalaman niya, mas lalo siyang nagiging sigurado sa isang bagay. Tama ang desisyon niyang hindi agad sumabog o gumawa ng eksena. Dahil ngayon, hawak niya ang mas mahalagang bagay, katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa apartment at inaayos ang mga bago niyang nakumang dokumento, sandali siyang napatigil. Hindi na siya umiiyak.
Hindi na rin siya nanginginig sa galit. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa kanya. Hindi niya akalain darating siya sa puntong ito. Mula sa babaeng tahimik na nagtitiis, ngayon ay isa na siyang taong may malinaw na plano at matibay na panindigan. Kinuha niya isang folder at maingat niyang isinara. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Marami pang kailangang gawin, marami pang kailangang patunayan. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Sa kabilang banda, hindi pa alam ni Marco ang mga nangyayari. Patuloy silang namumuhay na parang walang nagbago, pero hindi na iyon magtatagal. Dahil sa likod ng katahimikan ni Lyra, may unti-unting nabubuong hakbang na magpapabago sa lahat. At kapag dumating ang tamang panahon, hindi na niya kailangang sumigaw. Sapat na ang katotohanan para pabagsakin ang mga taong minsang tumapak sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat ang bawat galaw ni Lyra. Hindi siya nagmadali, hindi siya gumawa ng ingay. Sa halip, pinili niyang kumilos ng tahimik, parang walang nangyayari. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, isa-isa niyang inaayos ang mga bagay na matagal nang ginamit laban sa kanya. Una niyang tinutukan ang mga account na nakapangalan sa kanya. Ilang taon niyang pinabayaan lang mga iyon dahil buo ang tiwala niya kay Marco. Ngayon, siya na mismo ang nag-aasikaso. Nakipag-ugnayan siya sa bangko, sinigurong updated ang lahat ng detalye, at dahan-dahan niyang inililipat ang kontrol sa mga perang legal na sa kanya naman talaga. Hindi siya gumawa ng kahit anong labag sa batas. Lahat ng ginawa niya ay nakaayon sa mga dokumentong hawak niya. Sa bawat hakbang, sinisigurado niyang wala siyang magiging kahinaan na maaaring gamitin laban sa kanya sa hinaharap. Habang ginagawa niya iyon, unti-unti ring naapektuhan ang daloy ng negosyo ni Marco. May ilang transaksyon na biglang natigil, may mga account na hindi na basta magamit. Hindi agad napansin ni Marco ang mga pagbabagong ito dahil sa una ay maliit lang ang epekto. Pero para kay Lyra, alam niyang ito ang simula. Kasabay nito, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa abogado niya. Ibinibigay niya ang bawat bagong impormasyon na nakukuha niya. Pinag-aaralan nila ang bawat detalye. Hinaanap ang mga puwang kung saan maaaring pumasok ang legal na aksyon. Hindi ito simpleng paghihinggin para kay Lyra. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa dignidad na tinapaktapakan, sa tiwala na niloko, at sa mga bagay na tahimik niyang ibinigay noon. Samantala, sa kabilang panig, lalo pang naging kumpiyansa sina Marco. Dahil sa pananahimik ni Lyra, inakala nilang tuluyan na itong sumuko. Madalas na nilang makita ang kabit na malayang pumapasok sa kondo, parang siya na ang may-ari ng lugar. May mga pagkakataon pa na si Doña Celeste ay lantaran na itong ipinapakilala sa ibang tao bilang magiging bagong asawa ni Marco. Sa bawat kilos nila, makikita ang pagmamataas at kumpiyansa na parang wala nang babalik upang sumira sa plano nila. Isang gabi, habang nasa isang restaurant sina Marco at ang babae, hindi nila napigilan ang sarili nilang pag-uusap tungkol kay Lyra. Ayon kay Marco, wala na raw dapat ipag-alala dahil wala namang kakayahang lumaban. Para sa kanya, si Lyra ay isang simpleng babae na umaasa lang sa kanya. Sa kabilang mesa, tahimik na nakaupo si Lyra. Hindi siya nakita ng dalawa dahil maingat siyang pumili ng pwesto. Narinig niya ang lahat, bawat salitang puno ng pagmamaliit. Pero hindi siya nagalit, hindi siya lumapit, hindi siya gumawa ng eksena. Sa halip, tahimik niyang inalala ang mga sinabi ni Marco. Para sa kanya, mas naging malinaw ang lahat. Ito ang tingin nila sa kanya. Ito ang paniniwala nila. At ito rin ang magiging dahilan ng pagbagsak nila. Pag-uwi niya sa apartment, agad niyang isinulat ang mga narinig niya. Hindi dahil kailangan niya ito bilang ebidensya, kundi para hindi niya makalimutan kung paano siya minamaliit ng mga taong iyon. Sa mga sumunod na linggo,
tuloy-tuloy ang kanyang mga hakbang. Mas lumaki pa ang epekto ng mga pagbabago sa negosyo ni Marco. May mga partner na nagsimulang magtanong. May mga deal na hindi natuloy dahil sa kakulangan ng pondo o dokumento. Unti-unting nagiging magulo ang sistema na dati ay kontrolado ni Marco. Sa kabilang panig, lalo pang nagiging kumpiyansa ang kabit. Madalas na itong mag-post sa social media, nagpapakita ng marangyang pamumuhay na tila siya na ang pumalit sa dating posisyon ni Lyra. Hindi nito alam na ang mismong buhay na ipinapakita niya ay unti-unti nang nawawalan ng pundasyon. Isang gabi, habang nasa isang restaurant sina Marco at ang babae, hindi nila napigilan ang sarili nilang pag-uusap tungkol kay Lyra. Ayon kay Marco, wala na raw dapat ipag-alala dahil wala namang kakayahang lumaban. Para sa kanya, si Lyra ay isang simpleng babae na umaasa lang sa kanya. Sa kabilang mesa, tahimik na nakaupo si Lyra. Hindi siya nakita ng dalawa dahil maingat siyang pumili ng pwesto. Narinig niya ang lahat, bawat salitang puno ng pagmamaliit. Pero hindi siya nagalit, hindi siya lumapit, hindi siya gumawa ng eksena. Sa halip, tahimik niyang inalala ang mga sinabi ni Marco. Para sa kanya, mas naging malinaw ang lahat. Ito ang tingin nila sa kanya. Ito ang paniniwala nila. At ito rin ang magiging dahilan ng pagbagsak nila. Pag-uwi niya sa apartment, agad niyang isinulat ang mga narinig niya. Hindi dahil kailangan niya ito bilang ebidensya, kundi para hindi niya makalimutan kung paano siya minangaliit ng mga taong iyon. Sa mga sumunod na linggo, tuloy-tuloy ang kanyang mga hakbang. Mas lumaki pa ang epekto ng mga pagbabago sa negosyo ni Marco. May mga partner na nagsimulang magtanong. May mga deal na hindi natuloy dahil sa kakulangan ng pondo o dokumento. Unti-unting nagiging magulo ang sistema na dati ay kontrolado ni Marco. Sa kabilang panig, lalo pang nagiging kumpiyansa ang kabit. Madalas na itong mag-post sa social media, nagpapakita ng marangyang pamumuhay na tila siya na ang pumalit sa dating posisyon ni Lyra. Hindi nito alam na ang mismong buhay na ipinapakita niya ay unti-unti nang nawawalan ng pundasyon. Isang gabi, habang nasa isang restaurant sina Marco at ang babae, hindi nila napigilan ang sarili nilang pag-uusap tungkol kay Lyra. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng mga tahimik na galaw ni Lyra. Sa opisina ni Marco, hindi na kasing ayos ang takbo ng mga bagay. May mga tawag na hindi agad nasasagot. May mga dokumentong hinahanap na tila nawawala. At higit sa lahat, may mga taong nagsisimula ng magtanong. Isang umaga, habang abala si Marco sa pag-aayos ng mga papeles, bigla siyang tinawag ng isa sa kanyang senior staff. May mga auditor daw na dumating at nais suriin ang ilang bahagi ng kumpanya. Hindi agad ito pinansin ni Marco noong una. Iniisip niyang isa lamang itong regular na proseso. Pero nang marinig niya ang detalye, doon siya napakunot ang noo. Ang hinihingi ng mga auditor ay hindi basta simpleng record. Kailangan nilang ng access sa ilang accounts, mga kontrata, at financial statements na matagal nang hindi nabubusisi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Marco ng kakaibang kaba. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Bilang may-ari ng kumpanya, sanay siya sa ganitong sitwasyon. Pero habang tumatagal ang usapan, mas lalo niyang napapansin na may mga bagay na hindi niya agad maipaliwanag. May mga transaksyon na hindi malinaw ang pinanggalingan. May mga dokumentong hindi tugma ang detalye. Sa kabilang banda, si Doña Celeste ay nakarinig din ng balita. Agad itong pumunta sa opisina ni Marco, halatang nag-aalala. Hindi na ito ang dating kumpiyansang ipinapakita niya sa harap ng ibang tao. Ngayon, makikita sa mukha nito ang kaba. Tinanong niya si Marco kung ano ang nangyayari. Sinubukan nitong ipaliwanag na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Pero halata sa boses nito ang pag-aalinlangan. Hindi na ito kasing sigurado tulad ng dati.
Samantala, ang babaeng matagal nang kasama ni Marco ay nagsimula ring makaramdam ng pagbabago. Sa una, hindi niya ito pinansin. Patuloy pa rin siyang nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Patuloy ang pagpopost ng malarawan na parang walang problema. Pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi na ganoon kadali ang lahat. May mga pagkakataon na hindi agad makapagbigay si Marco ng pera. May mga lakad na nakansela. At sa tuwing sinusubukan niyang magtanong, napapansin niyang iniiwasan siya nito. Unti-unti nang nababawasan ang kumpiyansa niya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lyra ay nananatiling tahimik. Sa maliit niyang apartment, maingat niyang sinusubaybayan ang mga nangyayari. May ilang impormasyon na kusa nang dumarating sa kanya mula sa mga taong dati niyang nakakatrabaho. Hindi siya nagtatanong ng direkta, pero sapat na ang naririnig niya para malaman na nagsisimula ng gumalaw ang plano niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng mesa, tinitignan ang mga dokumentong matagal niyang inipon, bahagya siyang napangiti. Hindi dahil masaya siya sa nangyayari, kundi dahil malinaw na ang direksyon ng mga susunod na pangyayari. Hindi niya kailangang sumugod, hindi niya kailangang magpakita. Ang sitwasyon mismo ang unti-unting bumabaliktad laban sa mga taong minsang nanghamak sa kanya. Sa opisina ni Marco, patuloy ang imbestigasyon. Mas naging mahigpit ang mga auditor. May mga papeles na kailangang ipaliwanag. May mga detalye na kailangang linawin. Sa bawat tanong na ibinabato sa kanya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Isang araw, hindi na niya napigilan ang sarili. Tinawagan niya si Lyra. Tahimik ng kabilang linya nang sumagot ito. Wala nang emosyon sa boses niya. Wala nang galit, wala ring lungkot. Para bang ang kausap niya ay isang estranghero. Tinanong ni Marco kung may kinalaman siya sa mga nangyayari. Hindi agad sumagot si Lyra. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Sinabi niyang wala siyang kailangang ipaliwanag. Kung ano man ang nangyayari, iyon ay bunga ng mga desisyon na ginawa ni Marco. Walang sigaw, walang paninisi, pero sapat ang mga salitang iyon para mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Marco. Sa kabilang panig, si Doña Celeste ay nagsimulang kabahan ng tuluyan. Hindi na ito ang sitwasyon na kaya niyang kontrolin gamit ang salita o impluensya. Ang mga taong kausap nila ngayon ay hindi basta natatakot o nagpapadala sa pangalan nila. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsisimulang magtanong ang mga taong dati ay tahimik lamang. May mga partner na nagdududa. May mga empleyado na nagbubulungan. Unti-unting nabubunyag ang mga bitak sa pundasyon ng kumpanyang ipinagmamalaki nila. At sa gitna ng lahat ng iyon, nananatiling kalmado si Lyra. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang hindi pa ito ang rurok ng lahat. Ito pa lang ang pagsisimula ng pagbagsak nila. At sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang maghabol. Dahil sila na mismo ang unti-unting nawawala sa kinatatayuan nila. Dumating ang araw na matagal nang hinahanda ni Lyra. Sa isang conference room na malamig at puno ng katahimikan, nakaupo si Marco sa harap ng ilang taong may seryosong ekspresyon. Hindi na ito simpleng audit lang. Isa na itong formal na pagdinig kung saan kailangan niyang ipaliwanag ang mga nakita nilang irregularidad sa kanyang negosyo. Mabigat ang hangin sa loob ng silid. Ang bawat papel na inilalatag sa mesa ay parang unti-unting bumubuo ng larawan na hindi na kayang itanggi. Sa bawat tanong na ibinabato sa kanya, pilit sumasagot si Marco, pero halata na hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Lyra. Tahimik ang kanyang hakbang, maayos ang suot at kalmado ang mukha. Walang bahid ng emosyon na makikita sa kanya. Para siyang ibang tao kumpara sa babaeng umalis sa kondo ilang linggo na ang nakalipas.
Napatingin si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bersyon ni Lyra na hindi niya kilala. Hindi na ito ang babaeng tahimik na sumusunod sa kanya. Hindi na ito ang babaeng umaasa sa kanya. Ito ay isang taong may sariling paninindigan. Nagulat din ang ilan sa mga naroon nang makita siya, lalo na nang ipakilala siya bilang isa sa may legal na karapatan sa ilang bahagi ng negosyo. Isa-isa niyang inilatag ang mga dokumentong matagal niyang inipon. Maayos, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang nagsasalita siya, walang galit sa kanyang boses, wala ring paninisi, pero bawat salitang binibitawan niya ay puno ng katotohanan. Ipinaliwanag niya kung paano siya naging bahagi ng pagsisimula ng negosyo, kung paano ang ilang assets na ginagamit na yon ay nanggaling sa kanyang sariling ipon, at kung paano ang ilang transaksyon ay isinagawa gamit ang kanyang pangalan nang wala siyang kaalam-alam. Tahimik ang buong silid habang nakikinig ang lahat. Napatingin si Marco sa kanya, halatang hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na si Lyra ang magiging dahilan ng sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Sa isip niya, ang babaeng iniwan niya ay hindi kailanmang aabot sa puntong ito. Pero mali siya. Nang matapos magsalita si Lyra, nagtanong ang isa sa mga auditor kay Marco. Kailangan niyang ipaliwanag ang mga detalyeng ibinunyag. Pero sa pagkakataong iyon, parang wala nang malinaw na sagot si Marco. Ang kumpiyansa na dati niyang dala ay unti-unti nang nawawala. Sa labas ng silid, naghihintay si Doña Celeste. Nang makita niyang lumabas ang ilang taong may seryosong mukha, agad siyang kinabahan. Hindi na niya maintindihan kung paano umabot sa ganito ang sitwasyon. Paglabas ni Lyra, sandali silang nagkatitigan. Walang silabi si Lyra. Hindi niya kailangang magsalita para iparamdam ang lahat. Sa unang pagkakataon, si Doña Celeste ang umiwas ng tingin. Samantala, sa loob, patuloy ang pagdinig. Isa-isa nang lumalabas ang mga detalyeng matagal nang tinatago, at sa bawat katotohanang nabubunyag, mas lalo pang bumibigat ang sitwasyon para kay Marco. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang matapos ang araw na iyon. Paglabas ni Marco, halata sa mukha niya ang pagod at pagkabigo. Wala na ang dating yabang, wala na rin ang kumpiyansa. Agad niya hinanap si Lyra. Nakita niya itong nakatayo sa labas, tahimik na nakatingin sa malayo. Lumapit siya, hindi sigurado kung paano magsisimula. Sa dami ng gusto niyang sabihin, wala siyang maibuka. Sa huli, tinanong niya si Lyra kung bakit niya ito ginawa ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Lyra sa kanya. Kalmado ang mukha pero malinaw ang laman ng kanyang mga mata. Sinabi niyang hindi niya ito ginawa para maghiganti. Ginawa niya ito dahil yun ang tama. Dahil matagal na siyang niloko, ginamit at minamaliit. Wala nang emosyon sa kanyang boses. Parang ang lahat ng sakit ay napalitan na ng isang matatag na paninindigan. Hindi na sumagot si Marco. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay na matagal niyang binaliwala. Hindi mahina si Lyra. Hindi siya inutil. At higit sa lahat, hindi siya isang taong basta-basta lang iiwan at kakalimutan. Habang naglalakad palayo si Lyra, ramdam niyang unti-unti nang nagbabago ang lahat. Hindi pa ito ang katapusan, pero malinaw na ang direksyon ng mga susunod na mangyayari. Ang mga taong minsang tumapak sa kanya ay nagsisimula ng mawalan ng kinatatayuan. At sa pagkakataong ito, siya na ang may kontrol. Matapos ang pagdinig, hindi na naibalik pa ni Marco ang dating takbo ng kanyang negosyo. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga problemang dumating. May mga partner na biglang umatras sa mga kasunduan. May mga kontratang hindi na na-renew. At higit sa lahat, may mga obligasyon na kailangang bayaran na hindi na niya kayang tugunan. Unti-unting nabasag ang imahe ng kumpanyang matagal niyang ipinagmamalaki. Ang mga empleyadong dati ay tahimik lamang ay nagsimulang magtanong. May ilan na nagdesisyong umalis, dala ang pangamba sa kinabukasan. Sa loob ng opisina,
hindi na maramdaman ang dating sigla. Napalitan ito ng kaba at pag-aalinlangan. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Marco ay tila nawalan ng direksyon. Madalas siyang nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa mga papeles na hindi niya na alam kung paano aayusin. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagod at pangamba. Samantala, si Doña Celeste ay patuloy na sinusubukang iligtas ang natitirang reputasyon ng kanilang pamilya. Nakikipag-usap siya sa ilang kakilala, sinusubukang ayusin ang mga nasirang relasyon. Pero sa bawat pagtatangka niya, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na ganun kadali ang lahat. Ang mga taong dati ay madaling kausapin ay tila nagiging mailap. Ang mga pinto na dati ay bukas para sa kanila ay unti-unti nang nagsasara. Sa kabilang banda, ang babaeng matagal nang nasa tabi ni Marco ay nagsimulang magbago ang kilos. Hindi na ito kasing sigla tulad ng dati. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nitong napapansin ang pagbagsak ng buhay na inaasahan niya. Isang gabi, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalunan. Hinanap niya kay Marco ang kasiguruhan na dati nitong ipinapangako. Pero sa pagkakataong iyon, wala nang maibigay si Marco, kundi katahimikan. Doon nagsimulang mabasag ang ilusyon. Ilang araw lang ang lumipas, tuluyan na itong umalis. Walang paalam, walang paliwanag. Iniwan niya si Marco sa gitna ng kaguluhan na hindi na nito kayang ayusin mag-isa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tunay na nag-isa si Marco. Sa kabilang panig, si Lyra ay tahimik na nagpapatuloy sa kanyang buhay. Hindi siya nagdiwang sa nangyari. Hindi rin siya nagpakita ng anumang emosyon sa harap ng iba. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay bunga lamang ng mga desisyong ginawa ni Marco. Sa maliit niyang opisina na unti-unti niyang binubuo, nagsimula siyang magplano para sa sarili niyang negosyo. Gamit ang mga natitirang assets na legal na sa kanya, maingat niyang inilatag ang pundasyon ng bagong simula. Hindi ito madali. Kailangan niyang magsimula muli, matiwala sa sarili at harapin ang mga hamon na darating. Pero sa pagkakataong iyon, hawak na niya ang direksyon ng kanyang buhay. Unti-unti, may mga taong lumapit sa kanya. Mga dating kasamahan, mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Nakita nila kung paano siya tumayo mula sa pagkadapa at doon nila nakilala ang tunay niyang lakas. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting lumalago ang kanyang ginagawa. Hindi man kasing laki ng dating kumpanya ni Marco, pero sapat ito para patunayan na kaya niyang magtagumpay sa sariling paraan. Isang araw, habang abala siya sa kanyang opisina, may dumating na balita tungkol kay Marco. Isa pang kaso ang isinampa laban dito. May mga utang na hindi nabayaran at may mga obligasyong hindi natupad. Tahimik lang nakinig si Lyra. Wala siyang naramdamang tuwa o galit. Handalit ito, may kakaibang kapayapaan sa loob niya. Hindi niya gusto ang pagbagsak ng taong minsan niyang minahal. Pero alam niyang hindi niya kasalanan ang mga nangyayari. Ang lahat ng iyon ay bunga ng mga piniling landas ni Marco. Sa kabilang banda, si Doña Celeste ay halos hindi na makita sa mga dating pinupuntahan. Ang dating mayabang na postura ay napalitan ng pag-iwas. Hindi na nito kayang harapin ang mga taong dati niyang minamaliit. Unti-unting nagkawatak-watak ang pamilyang minsang puno ng kumpiyansa. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Lyra ay patuloy na lumalakad pasulong. Hindi na siya tumitingin sa likod. Hindi na siya naghahanap ng paliwanag o hustisya. Dahil sa wakas, nakuha na niya ang pinakamahalagang bagay, ang sarili niyang buhay. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nagbunga ang mga pinaghirapan ni Lyra. Ang maliit na opisina na dati ay halos walang laman, ngayon ay abala na sa araw-araw na operasyon. May mga empleyado na siyang pinagkakatiwalaan.
Mga taong nakita ang kanyang determinasyon at piniling sumabay sa kanyang bagong simula. Hindi naging madali ang lahat. Maraming pagkakataon na kinailangan niyang magdesisyon ng mag-isa. Harapin ang mga problemang dati ay hindi niya iniintindi. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo siyang tumitibay. Hindi na siya ang babaeng umaasa lamang sa ibang tao. Ngayon, siya na mismo ang gumagawa ng daan para sa sarili niyang kinabukasan. Unti-unti nakilala ang pangalan ni Lira sa industriya. Hindi dahil sa kung sino ang kanyang naging asawa, kung hindi dahil sa sarili niyang kakayahan. May mga kliyente na lumalapit, may mga partner na nagtitiwala sa kanya. Sa bawat kontratang napipirmahan, bawat proyektong natatapos, mas lalo niyang napapatunayan na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Isang hapon, matapos ang isang mahabang meeting, napagpasyahan niyang magpahinga sandali. Lumabas siya ng opisina at naglakad sa kalapit na kalsada. Simple lang ang suot niya, walang anumang palamuti na magpapakita ng kanyang tagumpay, pero sa kanyang kilos, makikita ang kumpiyansa na dati ay wala. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa di kalayuan. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, tila nag-iisip kung saan pupunta. Nang mas mapalapit siya, doon niya nakilala. Si Marco. Ibang-iba na ito kumpara sa huli niyang nakita. Payat, mukhang pagod, at wala na ang dating ayos sa pananamit. Ang lalaking dati ay puno ng kumpiyansa at yabang, ngayon ay tila nalugmok sa sariling mundo. Sandali siyang huminto. Hindi niya inaasahang makikita ito sa ganoong anyo. Hindi rin niya alam kung anong mararamdaman niya. Napatingin si Marco sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, halata ang gulat sa mukha nito. Para bang hindi nito inaasahan na makikita si Lira sa ganoong anyo. Tahimik lang silang nagkatitigan sa loob ng ilang segundo. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Lira lahat ng pagbabago. Wala na ang galit na dati niyang nararamdaman. Wala na rin ang sakit. Sa halip, parang may distansya na sa pagitan nila. Hindi lang sa pisikal, kung hindi sa emosyon. Lumapit si Marco. Mabagal ang hakbang, parang hindi sigurado kung dapat ba siyang magsalita. Nang makarating ito sa harap ni Lira, sandali itong natahimik. Sa wakas, nagsalita rin ito. Humingi ito ng tawad. Hindi mahaba ang sinabi niya. Walang paliwanag na paulit-ulit. Isang simpleng pag-aamin na nagkamali siya, na pinagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Tahimik lang na nakinig si Lira. Hindi niya ito pinutol. Hinayaan niyang matapos si Marco sa pagsasalita. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, makikita ang pagod at panghihinayang, pero sa kabila nito, may isang bagay na malinaw kay Lira. Huli na ang lahat. Nang matapos si Marco, sandali siyang tumingin sa kanya. Wala siyang nakitang galit sa mga mata ni Lira. Wala ring awa. Isa lamang itong tahimik na pagtanggap sa katotohanan. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sinabi niyang narinig na niya ang lahat na kailangan niyang marinig, at kahit anong mangyari, hindi na maibabalik ang dati. Hindi na siya ang babaeng magpapakatanga sa pangalawang pagkakataon. Napayuko si Marco. Sa sandaling iyon, tila nawala na lahat ng lakas nito. Hindi na ito sumagot. Para bang alam na rin niya ang magiging desisyon ni Lira. Pagkakalapos ng ilang sandali, tumanggo si Lira at dahan-dahang tumalikod. Wala na siyang ibang kailangang sabihin. Habang naglalakad siya palayo, hindi na siya lumingon. Hindi dahil may galit siya sa kanya, kung hindi dahil wala na siyang dahilan para bumalik. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang gaan ng pakiramdam. Hindi dahil sa pagbagsak ni Marco, kung hindi dahil sa pagbangon niya mula sa sarili niyang sakit. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, tunay na malaya si Lira. At sa likod niya, naiiwan ang isang lalaking ngayon ay unti-unting inuunawaan ang halaga ng mga bagay na minsan niyang binaliwala. Pero para kay Lira,
hindi na mahalaga iyon. Dahil ang buhay na tinatahak niya ngayon ay hindi na nakatali sa nakaraan. Ito ay para na sa sarili niya. Hindi naging huli ang pagkikita nila ni Marco sa kalsada. Ilang araw matapos iyon, may isang mensahe na dumating sa cellphone ni Lyra. Maikli lang, walang paligoy-ligoy. Humihingi ito ng pagkakataon na makausap siya ng maayos kasama ang kanyang ina. Matagal bago sumagot si Lyra, hindi dahil nagdadalawang isip siya, kundi dahil iniisip niya kung may halaga pa bang harapin ang nakaraan. Pero sa huli, pumayag siya. Hindi para balikan ang lahat, kundi para tuluyang tapusin ang natitirang bahagi ng kanilang kwento. Nagkita sila sa isang simpleng kafe, malayo sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Walang espesyal sa paligid, tahimik lang, sapat para sa isang pag-uusap na hindi na kailangang marinig ng iba. Nauna si Lyra. Nakaupo siya sa isang sulok, kalmado, maayos ang postura. Ilang sandali pa, dumating si Marco kasama si Doña Celeste. Sa unang tingin pa lang, halata na ang pagbabago sa kanilang dalawa. Si Marco ay tahimik, halatang may bigat na dala. Si Doña Celeste naman ay hindi na ang dating matikas at mayabang. May kakaibang pag-aalinlangan sa kanyang kilos, parang hindi na siya sigurado kung paano haharap. Umupo sila sa tapat ni Lyra. Walang nagsalita agad. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Si Marco ang unang nagsalita. Humingi siya ng tawad, hindi lang sa pagtataksil, kundi sa lahat ng pagkakataon na binaliwala niya si Lyra. Inamin niya na mali siya, na hindi niya nakita ang halaga ng taong nasa tabi niya noon. Hindi na siya nagbigay ng dahilan, hindi na rin niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Para bang tinanggap na lang niya ang lahat ng pagkakamali niya. Pagkatapos niya, si Doña Celeste naman ang nagsalita. Mabagal ang boses nito, malayo sa dating matalim at puno ng pagmamataas. Humingi rin ito ng tawad. Inamin nitong mali ang pagtingin niya kay Lyra noon, na hinusgahan niya ito batay sa panlabas na anyo at hindi sa tunay nitong halaga. Habang nagsasalita ang dalawa, tahimik lang si Lyra. Nakatingin siya sa kanila, pero hindi na katulad ng dati. Wala ng sakit, wala ng galit. Para bang ang kaharap niya ngayon ay dalawang taong hindi na bahagi ng buhay niya. Nang matapos ang kanilang mga salita, sandali siyang natahimik. Hinayaan niyang lumipas ang ilang segundo bago siya nagsalita. Mahihinon ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. Sinabi niyang narinig niya ang lahat at pinapahalagahan niya ang pag-aamin nila ng pagkakamali, pero hindi na iyon sapat para baguhin ang desisyon niya. Hindi na siya babalik. Ipinaliwanag niya na hindi lang ang pagtataksil ang sumira sa kanila, kundi ang kawalan ng respeto, ang pagmamaliit, at ang matagal na panahon na pinili niyang tiisin ang lahat ng tahimik. Ngayon, hindi na niya kayang baliwalain ang sarili niya. Napayuko si Marco, tila inaasahan na ang sagot na iyon. Si Doña Celeste naman ay hindi makasalita. Parang hindi niya matanggap na ang babaeng minsan niyang tinaboy ay siya na ngayong tumatanggi sa kanila. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat. Hindi na si Lyra ang taong maghahabol. Sila na ang humihingi. At sila na ang kailangang tanggapin na hindi na nila maibabalik ang dati. Tumayo si Lyra, maayos ang galaw, walang madali. Wala siyang galit sa mukha, wala ring lungkot. Isang tahimik na desisyon lamang na matagal na niyang ginawa. Bago siya tuluyang umalis, sandali siyang tumingin kay Marco. Hindi para magbigay ng pag-asa, kundi para ipaalala ang isang bagay, na ang respeto at pagmamahal ay hindi hinihingi sa huli. Iyon ay pinapakita habang may pagkakataon pa.
Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad palayo. Sa likod niya, nanatili sina Marco at Doña Celeste sa kanilang kinauupuan. Wala silang nagawa kundi panoorin ang pag-alis ng taong minsan nilang minaliit. Sa unang pagkakataon, sila na ang naiwan. At si Lyra, tuluyan ng nakalayo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang huling pagkikita nila sa cafe. Tuluyan ang naging tahimik ang buhay ni Lyra. Pero hindi iyon dahil sa kawalan ng nangyayari, kundi dahil sa wakas ay naging maayos na ang direksyon ng kanyang tinatahak. Ang mga araw niya ngayon ay puno ng trabaho, mga desisyon at mga bagong oportunidad na siya mismo ang bumuo. Ang maliit niyang negosyo na minsan ay nagsimula sa kakaunting resources, ngayon ay unti-unti nang lumalaki. May sarili na siyang team, may mga kliyenteng patuloy na nagtitiwala at higit sa lahat, may kumpiyansa siya sa sariling hindi kailanmang nabuo noong nasa tabi pa siya ni Marco. Hindi na siya ang babaeng nag-a-adjust para lang mapanatili ang isang relasyon. Hindi na rin siya ang babaeng handang isang tabi ang sarili para sa kapakanan ng iba. Ngayon, malinaw na sa kanya ang halaga niya at hindi na niya ito hahayaang maliitin ng kahit sino. Isang umaga habang nasa opisina siya, dumating ang isang paanyaya. Isang business forum kung saan inimbitahan siyang magsalita tungkol sa kanyang karanasan. Sa una, nag-alinlangan siya. Hindi siya sanay na ilahad ang kanyang kwento sa harap ng maraming tao. Pero sa huli, pumayag siya. Dumating ang araw ng forum. Sa harap ng mga taong nakikinig, dahan-dahan niyang ibinahagi ang kanyang pinagdaanan. Hindi niya binanggit ang mga pangalan, hindi niya ginawang sentro ang sakit. Sa halip, ikinuwento niya kung paano siya bumangon, kung paano niya natutunan na pahalagahan ang sarili, at kung paano niya muling itinayo ang kanyang buhay mula sa wala. Tahimik ang buong lugar habang nagsasalita siya. Sa bawat salita, makikita ang katotohanan. Hindi ito dramatiko, hindi rin pilit. Isa lamang itong kwento ng isang taong piniling tumayo kahit maraming dahilan para sumuko. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, may ilang lumapit sa kanya. May mga babaeng nagpasalamat, sinabing nakita nila ang sarili nila sa kwento niya. May mga lalaking tahimik na tumanggo, parang may naunawaan silang hindi nila kayang sabihin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lyra na ang pinagdaanan niya ay hindi lamang para sa kanya. Naging inspirasyon ito para sa iba. Sa kabilang panig ng lungsod, si Marco ay tahimik na namumuhay. Wala na ang dating marangyang opisina, wala na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Simple na lamang ang kanyang buhay, malayo sa mundo na dati niyang ginagalawan. May mga pagkakataon na naririnig niya ang pangalan ni Lyra, sa mga balita, sa mga usapan ng ibang tao. At sa bawat pagkakataon, tahimik lang siyang nakikinig. Hindi na siya nagsasalita, hindi na rin siya nagtatangkang lumapit. Alam niya na wala na siyang karapatan. Si Doña Celeste naman ay tuluyan ng nagbago. Ang dating matapang na boses ay napalitan ng katahimikan. Madalas na lamang siyang nasa loob ng kanilang bahay, bihirang makisalamuha sa iba. Ang mga taong dati niyang minamaliit ay ngayon ay hindi na siya pinapansin. Isang hapon habang naglalakad si Lyra sa labas ng kanyang opisina, napansin niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng isang gusli. Sandali siyang tumigil at pinagmasdan ng sarili. Hindi na niya nakita ang babaeng umiiyak sa isang sulok, ang babaeng tinawag na inutil, ang babaeng iniwan at pinahiya. Ang nakita niya ay isang taong matatag, isang taong natutong tumayo, isang taong hindi na kailagang patunayan ang halaga niya sa iba. Ngumiti siya ng bahagya, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Sa huli, hindi niya ginamit ang kapangyarihan para maghigante. Hindi niya pinili ang sirain ng iba para lamang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang pinili niya ay ang bumangon. At doon niya natutunan ang pinakamahalagang bagay, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusungkat sa pagbagsak ng iba, kundi sa kakayahan mong itayo ang sarili mo kahit ilang beses kang nasaktan. Sa tahimik niyang paglalakad palayo, dala niya ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi na nakatali sa sakit ng nakaraan. Isang buhay na siya na mismo ang sumulat ng kwento. At sa pagkakataong ito,
siya na ang pangunahing tauhing hindi na kailanmang magpapatalo.